Mga kapatid, isang state-run Iranian TV, no, habang naka-live broadcast at ibinabalita ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Iran at saka ng Israel, ay tinamaan ng Israeli strike, mga tol. No, kitang-kita sa video, mga kapatid. Panoorin natin 'to mula rito sa Net25. Inugupit ng Israel ang broadcast facility ng Iran sa gitna ng live program. Patuloy na nagpapainit sa 5 araw na missile at air raid exchange ng dalawang bansa, mga kapatid, no? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell, mga tol, para ma-update ka o ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito sa mga maiinit na balita ngayon, mga tol. Hindi lang sa West Philippine Sea, hindi lang sa loob ng ating bansa, kundi pati ibang bansa, mga tol, sa ating daigdig. No, pinag-uusapan natin yan. Pwede ka rin magbigay ng iyong komentaryo sa comment section sa ibaba, mga tol. Ito, panoorin natin to mula rito sa mata ng Agila, Net25. Samantala, agad na inihinto ng state-run television ang kanilang live broadcast. Malamang, magpapatuloy ka pa ba? Tinamaan ka na, ano? Ihinto talaga nila. Ang tamaan ang istasyon ng pag-atake ng Israel. Eto. Kasunod ito ng pagpapakawala ng Iran ng missile sa Israel na ikinamatay ng hindi bababa sa 8 katao. Grabe. Bago ito, Kahit na meron ng Iron Dome, ang Israel, may nakakalusot, may tumatama at may mga civilian, mga tol, na nasasawi, no? So talagang gaganti talaga Israel doon. sa Israel na ikinamatay ng hindi bababa sa 8 katao. Bago ito ay nagbabala ang Israel sa libo-libong katao sa gitna ng Iranian capital na lumikas na bago nila atakihin ang TV station na ayon sa militar ay nagko-cover ng Iranian military. Ayun, kitang-kita, oh. Balikan natin. Saktong-sakto yung pagsigaw nung nagbabalita, talagang biglang may tumama sa kanila. Sa libo-libong katao sa gitna ng Iranian capital na lumikas na bago nila atakihin ang TV station na ayon sa militar ay nagko-cover ng Iranian military operations. Ang warning ay ginawa sa ika-4 na araw ng hidwaan matapos ang kinin ng Israeli military na mayroon na silang air superiority sa ibabaw ng Iranian capital at maaari nang lumipad sa himpapawid nito nang walang inaalalang anumang malaking banta. Ang mga labanan ay nagsimula ng maglunsad ang Israel ng pag-atake laban sa top military leaders ng Iran sa kanilang uranium enrichment sites at nuclear scientists na ayon sa Israel ay kailangan upang mapigilan ang matagal na kanilang katunggali na makabuo ng atomic weapon. Actually, sabi nga ni US President Trump, mga tol, nagbabala siya, eh. 'Di ba? Una, ang sabi doon sa isang report is nagpahiwatig ang Iran na gusto na nilang makipag-usap para sa kapayapaan. No, ang sabi ni US President Trump, gawin na agad nila yan ngayon na, bago pa mahuli ang lahat. Sabi niya gano'n, ang Iran is not winning this war, sabing gano'n ni US President Trump. Hindi daw mananalo ang Iran dito sa laban na to at sinusuportahan nila ang Israel. At doon sa balitang, mga kapatid, nagbigay din ng babala si US President Trump sa lahat ng mga mamamayan ng Iran na lumikas na o lisanin na ang Kapitolyo agad-agad. Mukhang matindi, mga tol, ang mga susunod na mangyayari. At eto nga, kitang-kita natin, mga tol, sa live broadcast sa isang Iranian TV, habang naka-live broadcast, kitang-kita na tinamaan ng strike ng Israel. Sa isang balita, mga kapatid, mula naman dito sa GMA, sabi ni Netanyahu, ang leader, mga tol, ng Israel, killing Iran's supreme leader would end the conflict. Kumbaga, yun ang kanilang ultimate goal. Yun ang kanilang punterya para daw matapos na tong mga kaguluhan na to, yung katapusan ng supreme leader, si Khamenei, no? Ang tinutukoy niya rito, mga tol. So ito, panoorin natin to, news exclusive. Nagsalita si Prime Minister Netanyahu ng Israel. Well, look, we had the peace talks. We gave it a chance. We've, clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result, and that would have been preferable for us, and I think for everyone.
But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." Tweeted almost every day. So ginawa daw nila lahat ng kanilang magagawa, mga kapatid, na favorable din para sa kanila, sabing gano'n ni Netanyahu, na tumutulong na rin daw si Trump para makipag-negotiate, pero araw-araw ay nagtutweet. Pero mo, nagso-social media pa, mga kapatid. Itong mga leader na to sa gitna ng mga labanan, no? Ang death of Israel, sabing gano'n. Balikan natin yung sinabi niya. While they were negotiating with the United States, Habang naikipag-negotiate, the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. So are you going to target the Supreme Leader? yan na, tinanong. Are you going to target that Supreme Leader? Talks were merely a facade. So are you going to target the Supreme Leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. But U.S. officials tell So yun, hindi niya daw ibibigay yung detalye. Kasi nga naman baka ma-expose, no? At yung plano nila, hindi na niya sasabihin pa yung detalye, pero gagawin daw nila kung ano ang kailangan nilang gawin, mga tol. Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. But U.S. officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the Supreme Leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. It's not gonna escalate. Sabi kasi, kapag, di ba pag ginawa niyo yun, na punteriyahin ninyo ang Supreme Leader, mas lalo lang lalala ang conflict o ang kaguluhan dyan. Sabi niya, hindi lalala. Ito yung magpapahinto, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, dun pa lang sa sinabi ni Netanyahu, makikita mo na agad na ito yung nakikita nilang paraan. No? Ito yung nakikita nilang answer o sagot para matigil ang mga kaguluhan na to. So ang target ngayon nila o ang tatargetin nila na tapusin na para syempre mga tol, habang lumalala, habang tumatagal to, napakaraming nasasawi, napakaraming nadadamay, napakaraming napipinsala. So ayaw na nilang pahabain to at wala naman sigurong bansa gustong pahabain ang isang kaguluhan, di ba? So ito yung nakikita nila ngayong solusyon para matigil itong conflict. O balikan natin yung sinabi Sabi ng reporter, hindi ba ito yung magpapalala lalo ng tensyon? Sabi niya, hindi magpapalala. Ito yung magpapatigil sa conflict. Beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. Let me ask you, your defense minister, It's gonna end the conflict. Israel Katz, said that if... Diba? Yan malinaw mga tol, mula mismo sa bibig ni Netanyahu. Ito na yung kanilang pinaniniwalaan na magpapahinto. Kasi mga tol, tatandaan natin, etong Iran ay binaback upan din itong mga nakalaban ng Israel sa mga nagdaang mga panahon. Tulad halimbawa ng Houthi, ng Hezbollah sa Lebanon, Houthi sa Yemen, diba? Lahat yun ay mga proxy ng Iran. Tapos etong Hamas din dito sa Gaza, mga kapatid. Maraming nakakalaban tong Israel pero binaback upan kasi sila rito ng Amerika. At nagbanta na nga si Donald Trump, si US President Donald Trump, na lisanin na ng mga mamamayan ng Iran yung Kapitolyo. Kapitolyo, mga tol, immediately. So hindi niya sinabi kung bakit, pero alam na natin kung bakit kailangan ng lisanin ng mga mamamayan yun. At ang pinaniniwalaan ngayon ng leader nitong Israel, ito yung tanging magpapahinto dito sa tensyon o dito sa kaguluhan. Ang ano yun? Yung katapusan ng Supreme Leader, mga kapatid, ng Iran. Ito rin ba yung pag nawala ba ang Supreme Leader ng Iran, titigil na rin, mga tol, sa tingin ninyo itong kaguluhan sa pagitan ng Iran at ng Israel, pati Iran versus Lebanon, Yemen? No? Kasi sa isang balita, mga kapatid, no, at ito naman na itinanggi, itinanggi naman to ng Pakistan. Sabing gano'n ng isang top general ng Iran, kapag ang Israel daw ay hinulugan ng nuclear bomb ang Iran, babawi ang Pakistan ng nuclear bomb din dito sa Israel. Pero yan ay itinanggi agad ng Pakistan. So hindi natin alam, mga tol, kung anong katotohanan doon. Pero eto na nga, mukhang eto na nga ang susunod na magiging hakbang ng Israel. Ano sa tingin niyo dyan? Comment kayo sa ibaba, mga tol.
No, grabe, tumitindi talaga labanan doon. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. At sa lahat ng mga kababayan nating Pilipinong nagtatrabaho dyan sa dalawang bansang yan, sa Iran man o sa Israel, mag-ingat po kayo. At pag nakarinig kayo ng alarma, alam nyo na kung anong dapat nyong gawin. Magpunta na daw kayo doon sa inyong mga bomb shelter dyan dahil hindi natin alam. Kahit na sabihin natin may Iron Dome dito sa Israel, may mga nakakalusot pa rin. At ganun din naman sa Iran, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.